Magandang araw, klase! Ako si Binibining Micaela Puda, ang inyong gurong nagsasanay sa asignaturang Filipino. Mula sa mga puno ng kababalaghan at mga aral na hatid ng ating mga ninuno. Ang Ibong Adarna ay isang kwento ng pagsubok, sakripisyo at pagtuklas. Halina't makinig at matuto patungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna. Ano nga ba ang kasaysayan ng Ibong Adarna? Sinabi ni Santillan Castrense taong 1940 na ang kasaysayan ng Ibong Adarna ay maaaring hangos sa kwentong bayan ng iba't ibang bansa, tulad ng Alemanya, Denmark, Romania, Austria, Finland, at iba pa. Taglay din ng Ibong Adarna ang karaniwang takbo ng kwentong matatagpuan sa kwentong bayan. Ang Ibong Adarna ay isang halimbawa ng korido na naging popular sa bansa at itinuring ng bahagi ng panitikang Pilipino. Ang tanong, ano nga ba ang korido? Ito ay isang uri ng tulang pasalaysay na ang bawat taludtod ay may sukat at tugma. Bukod dyan, ang korido ay isang salaysay tungkol sa pakikipagkaibigan at pakikipagsapalaran ng isang tauhang malabayani na punong-puno ng kababalaghan. Sinasabi rin na ang Ibong Adarna ay binubuo ng 1,717 saknong. Ngayon, atin namang talakayin ang sukat nito. Ang sukat nito ay may aapating taludtod at wawaluhing pantig bawat saknong. Gamit ang ganitong sukat, ang Ibong Adarna ay may katangiang masigla at mabilis basahin na nagdaragdag ng musikalidad at ritmo sa kanyang naratibo. Dumako naman tayo sa talakayan na kung sino nga ba ang totoong may akda ng Ibong Adarna. Makinig ka at ating tatalakayin sa araw na ito. Si Jose de la Cruz o mas kilala sa tawag na Joseng Sisiw nga ba ang may akda ng Ibong Adarna? Ayan ang ating sasagutin. Habang ang kwento ay karaniwang iniaakibat sa makatang Tagalog na si Jose de la Cruz o Joseng Sisiw, ang tunay na may akda nito ay nananatiling hindi tiyak. Taliwas sa popular na paniniwala, ang Ibong Adarna ay hindi dinala sa Pilipinas ni Miguel Lopez Legazpi, hindi tulad ng ibang kwentong Europeo. Ayon kay Eulogio Balan Rodriguez, katulong ng direktor ng Pambansang Aklatan noong 1873, ang kwentong ito ay nagmula sa panahon bago dumating ang mga Espanyol at kumakatawan sa katutubong panitikan ng Pilipinas. Gayunpaman, ito ay may ilang impluwensya mula sa kwentong pag-ibig ng ika-19 na siglo sa Europa, na nagbigay rin rito ng isang medieval na atmosperang may kabayanihan. Ito ay may katulad na katayuan o maaring pagkakalintulad sa Arabian Nights Entertainments. Isang aklat na kasama sa babasahin ng parehong pampubliko at pribadong paaralan. Hindi man tiyak magpas hanggang ngayon na kung sino ang tunay na may akda ng Ibong Adarna. Laging tatandaan na ang kwento ng sakripisyo at pag-ibig na nagsisilbing gabay sa ating pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Sa paglipad ng ibon, natututuhan nating magpatuloy at maghanap ng pag-asa kahit sa pinakamadilim na oras. Muli, ako si Binibining Micaela Puda. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!